Unahin mo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katwiran, at lahat ng pinag-aalala mo ay pawang idadagdag sa iyo. That's the sermon of Jesus. Because for God, provision is never a problem. Mga kapwa ko manggagawa, alam natin lahat ito. Provision for the Lord is never a problem. Mayaman ang Diyos eh. Kanina nagtetestimony si Pastor Sam. Magbibigyan ako ng Diyos sa sasakyan. Binigyan siya ng sasakyan. Amen. Sa kanyang prayers, sa kanyang trabaho, nagugulat siya dumarating. Because provision is never a problem with God. Name it. Sabihin mo, ibulong mo sa Diyos, mangyayari sa buhay mo. Eh, imposible ba sa Diyos? Kung nasa isip mo ay imposible sa Diyos yan, wala kang pananampalataya. But you know, provision is not a problem with God. You know what is the problem of God to us? With us? It's not provision. It's priority. Priority. Yun yung hinahanap ni Kristo sa atin. That's why when Pastor Sam, sabi niya, Lord, kung talagang tinawag mo ako dito, may isa na hindi ko in-invite pero pupunta dito. Pinatunayan ng Diyos sa niya, Sister May. Pero is the message for Sister May, Pastor? No! That message is for you. Where is your priority, Pastor Sam? You challenge me? I give you the challenge. Kakasahan ko yan, sabi ng Panginoon. But the problem is not about Sister May. The question is the question of your commitment. Kasi baka mamaya, tsamba lang yan, Lord. isa pa, Lord. Hindi nagbibiro ang Panginoon. Think of the priority. Because Jesus is not undermining the needs of the people. Hindi niya binawalang halaga yung iyong pangangailangan. Kung babasahin mo sa Matthew chapter 6, ang daming mga pangangailangan ng tao doon na sumusunod kay Jesus Christ. Hindi niya dinidiscredit yon. Alam niya na wala kang pambayad sa kuryente mo. Alam niya na wala kang pantwisyon ng anak mo. Alam niya na naghihikahos at marami kang utang sa Mumbai. Hindi yan dinidiscredit ng Panginoon. Pero nagtuturo ang Diyos ng isang lesson na sa pagamat marami kang pangangailangan, ang tunay na seguridad ay hindi nanggagaling sa pera ng tao, hindi nanggagaling sa materyales ng mundo. Ang tunay na seguridad ay nanggagaling kay Kristo lamang, mga kapatid. We learn from the beginning, mga kapatid, na ang tao ay gusto palagi ng seguridad. Naalala niyo si Eva? She submitted to the temptation because of the issue of security. Ang issue naman kung bakit si Eva at si Adan ay nahulog sa kasalanan at pagsuway is not about the issue of provision, but the issue of security. Nung tinukso lang siya na, pag kinain mo to, alam mo, tatalino ka. Pag kinain mo to, you will know evil and good. Because God is hiding something from you. Tignan mo talaga, tuso ang demonyo. Ikaw naman, gusto ko, teka lang, ayoko lang pinagtataguan ako Ayoko lang wala akong alam Ayoko lang inosente ako. Kinain. It's an issue of priority. It's an issue of security rather, mga kapatid. Noong mga taong nagtayo ng Torre ni Babel, what's the issue of that? Issue of security. Dahil nung ginunaw ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, at nung humupa na ang mga tao, halika magtayo tayo ng tore. Na kahit gaano kataas ang baha, hindi tayo aabutin ng baha. Issue of security. People built the Tower of Babel to secure themselves. The Israelites worshiped the golden calf.
to secure their longing for God whom they can worship. Ang tao, mga kapatid, naghahanap yan ng masasamba. Whether you like it or not, totoo po ito. Innate po sa tao, likas sa tao, na naghahanap ng sasambahin. Kaya nung itong si Moses, ay ang tagal-tagal bumalik. Itong mga Israelita, mga kapatid, naghanap ng ibang sasambahin Diyos. Kaya pinagtatanggal yung kanilang mga hikaw, kanilang mga ginto, mga porselas, ginawa nilang gintong guya at winorship nila. Ang kaluluwa ay tunay na naghahanap ng sasambahin. Amen. Kaya kasi nyo sa bahay ninyo, mga kapatid, pag marami ng problema ang buhay ninyo, may isang puwang sa puso mo na naghahanap ng simbahan. Bakit? Kasi doon ka dinadala ng Diyos dahil ang iyong kaluluwa likas dyan na naghahanap ng totoong seguridad. Amen. Naghahanap ang kaluluwa natin ng totoong seguridad. At walang ibang seguridad na pwede magbigay sa atin ng tunay, true security, maliban sa Diyos. Because true security comes when you make Him your priority. Amen. Pag inuuna mo ang Diyos, seek ye first the kingdom. Pag inuuna mo ang Panginoon, yung totoong seguridad ay darating sa buhay mo. Amen. Mga kapatid, mga kaibigan, tandaan po ninyo, ang Diyos ay silosong Diyos. He is a jealous God. Ayaw po niya ng karibal. Ang gusto niya buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong kalakasan mo. Pag ang 50-50 niyan sa jowa mo, tapos yung 50 sa Diyos, ayaw ni Lord niya. Hindi gusto ng Diyos na ginodiyos mo yung jowa mo. O ginodiyos mo yung negosyo mo. O yung trabaho, pag-aaral, barkada, bisyo. Ayaw ng Diyos yan. Right. Siloso ang Panginoon. The Bible plainly commanded us that we should have no other gods. He should be our priority. Amen. Kaya pag araw ng linggo, huwag ka munang maglaba. Araw ng linggo eh. Right. Magpunta ka muna sa simbahan. Sumamba Amen. ka muna. Humingi ka muna kay Lord ng pambili ng sabon. Ako yung ibig ko sabihin, nagbibiro lang po ako, pero huwag nating agawan ng Diyos. Right. Ng araw. Pag-araw ng pagsamba, gising sa umaga, maligo, kumain, pag-ayos, punta sa gawain, sumamba. Yan ang buhay. Amen. 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 Eh, dati-rati, nung wala ka pa sa simbahan, gigising ka ng tanghali, paglinggo, tapos mag-iisip, saan mo pupunta ngayong araw? Pupunta ako ng mall. Wala ka namang pera. Mamama sa window shopping. Pag uwi mo, punong-puno ka ng sama ng loob. Hindi mo nabili yung gusto mo. Tapos wala pang maupuan sa mall. Ang sakit-sakit ng paa mo. Yung mga binti mo tinubuan ng varicose, mga kapatid. Namamaga na. Yan. Pero ngayon, binago ka na ng Diyos, di ba, Pastor? Pag-araw ng linggo, stop ang labahin, hallelujah. Stop ang mga ginagawa, mga Amen. anak, asawa. Let's go to the church of the Lord. Amen. We will worship Him. Ayaw ng Diyos na may kahati. Amen. Sa tingin niyo si Abraham, hindi niya priority yung anak niya si Isaac.